Mga kapatid, ngayong linggong ito, tinuturuan po tayo at iniimbitahan tayo na hindi lang tignan po natin ang panglabas na anyo. Sana pagtuunan rin po natin ng pansin kung ano ang nasa kalooban natin. Dahil may mga bagay, factors and elements that obscure yung pagtingin natin sa realidad panglabas. Tawag natin doon bias and prejudice. When our inside is clouded with many things, we are blinded to see reality. Kaya nga mahalaga pagtuunan natin kung ano yung ating nasa kalooban. At palagay ko, lahat tayo guilty po dito na binibigyan natin ng maraming pansin ang ating itsura panglabas. Tama. Diba? Eto nga po, ang tanong ko, ilang oras po kayo nananalamin? Sige nga, Father, saglit lang, no? Ay, sinong niloko mo? Palagay ko marami sa inyo tumatagal ng 10 minuto, 2 minuto, 20 minuto, kalahating oras, 1 oras sa harapan ng salamin. Bakit? Hindi tayo papayag na humarap sa tao ng pangit ka. Diba? Meron po akong may MBG kami sa Sacred Heart dati na disgrasya. Bakit? Hindi na natansya na meron palang hakbang habang pinupunasan niya po yung altar. Ayun, nabalentong, nabalian po ng balikat. Alam niyo po, kinabukasan, sabi ko po sa kanya, ibibisitahin kita ha. Sabi niya, Father, wag kang bibisita dito nang walang pasabi. Sabi ko, bakit naman? Father, magsabi ka pag bibisita ka ha. Sabi ko, bakit nga? Kinakailangan ko pong mag-lipstick. Biro mo, bali-bali na yung buto, kinakailangan naka-lipstick pa rin siya. How much we are putting effort para lang tayo ay mag-appear na maganda at kaaya-aya panglabas. Magkano ang nagagasta mo? Sige nga po, ilang kilong pulbos ang napahid mo na dyan sa mukha mo. Diba? Yung iba nga, laki na ng nagastos parehas pa rin ang itsura. Diba? Walang masama sa pagiging maganda. Walang masama kung nag-e-enhance ka ng itsura mo. Okay yan. Pero ang problema, baka nakakalimutan natin, meron pang isang mahalaga na in-enhance. At ano yon? Yung iyong kalooban. Diba? Ang ganda mo nga. Ang gaspang naman ng ugali mo. Baliwala yan. Diba? Tingnan na lang natin, pero pag meron pong nag-aya sa inyo, Sister, halika, mag-retreat tayo. Karaniwan na nung sagot natin, ay, sayang ang panahon, busy ako. Di ba? Ay nako, wala akong pera sa mga bagay na ganyan. Pero pag sinabi, halika, daan tayo ng Watson. Kinakailangan magpaganda talaga. Di ba? Kagaya niyan, imbita ako ng imbita. Halika, mag-pilgrimage tayo. Alam nyo, ayaw sumama ng pilgrimage. Gusto lang nila tour, pasyal lang. Sayang daw. Ang ganda ng pilgrimage, di ba? Makakapasyal ka na, nagdarasal ka pa. Sabi nila, Father, gastos yan. Mas maganda pasyal-pasyal lang. Baka gusto nyo sumama. Pilgrimage po, Turkey tsaka Greece. Maipasok ko lang. Oo, ayan. Sister baby, sama ka. 200,000 lang. Walang pera. Pero pagpapaganda, meron ha. Mga kapatid, 3 punto po ang gusto ko lang pong ilatag sa inyo. Marami na ang punto pwedeng pag-usapan. Pero yung 3 puntong ito, pwede natin sagutin. Paano ba maging mabuting guide? How to be a good guide? Yan. Una, sa unang pagbasa na ating narinig, sa aklat ni Sirach. Sabi ni Sirach, bilid niya, bago mo tanggapin ang tao, kilalanin mo siya at pakinggan mo muna ang kanyang pananalita. Pakinggan mo muna siya. Siyasatin mo muna kung anong klaseng tao siya because his speech mirrors his soul. Kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig, ay yon yung kanyang pagkatao. Kapag yung tao mura ng mura, ay mayroong kaguluhan sa loob ng kanyang puso.
Excuse ng mga Bisaya, Father, yung PI namin, wala naman po talagang kahulugan yon. Merong kahulugan yan. Mura yun eh. Masama yun. Sabi nga ni San Pablo, do not utter things that are malicious from your mouth. Say only the things that are beneficial to your neighbor. Kaya kung walang ibig sabihin yon, merong ibig sabihin yon. Let us not normalize things that are bad. Yan nga ang problema eh. Kapag normal na lang ang mura, mga kapatid, pati yung mga bagay na masasama, magiging normal din. Test first, listen first, because words are powerful. Makapangyarihan ang salita, It could make or break a person. It could inspire a person. It could transform a person. Or that person could be discouraged because of your words. Words can make a village. Kapag ang isang leader ng isang village nag-inspire, ay nako, uunlad yun. How much more a country that has a leader that can inspire people using just words. The words of a captain can launch a war. Ganyan ka-powerful ang salita. Kaya mag-ingat po tayo sa salita. Amen? Pangalawa, isiksik ko na rin to. Sa paggamit natin ng salita, mga kapatid sana gamitin natin ito sa tama. Kasi marami sa atin ginagamit ang salita para sirain ang iba. 'Di ba? Nagki-criticize tayo. You know, criticism is not necessarily bad. Hindi yan masama when it is done in constructive way. Yung tawag po nila doon, constructive criticism. Pero ang problema, ginagamit natin yung pagiging critical o criticism in order to humiliate someone. Gusto natin payak siya. Gusto natin ipamuka sa kanya yung kanyang pagkamali. Please, do not weaponize your words in criticism. Just to prove that you are right. Hindi. But what you can do is to criticize that person, not in public, but in private. Anong gagawin nyo? Hatakin nyo yung kaibigan nyo. Hoy, sister, lika nga. Usap tayo. Meron akong suggestion. Baka tanggapin mo lang. Kasi napapansin ko, ganito ka. Baka mali lang ako. So you criticize that person. If he will accept your criticism, mga kapatid, pasasalamatan ka ng taong yon. If criticism's object is to uplift that person, to make him grow, ay nako, you are giving a good service to that person. Always remember this, criticize in public, appreciate in public. Ang problema na babaliktad natin. We give compliment, bihirang-bihira. We appreciate, bihirang-bihira. Pero magaling tayong manalita. At maraming punto rin, mga kapatid, hindi tayo nagsasalita. Marami tayo. Sin of commission is the same degree as sin of omission. Kapag hindi tayo nagsasalita at hindi natin sinabi sa ating kapwa, ang kanyang pagkakamali ay, mga kapatid, maaring ang kanyang pagkasira ay mabibit-bit mo. Bakit? Alam mo na may mali. At mapipigilan sana ang pagkakalugmok sa pagkakamali kung nasabi mo lamang kung ano ang tama. Kaya nga sa mga misa, nagsisimula tayo, di ba? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Ano yung kasunod nun? At sa aking pagkukulang, meron tayong mga hindi nagagawa. At marami doon yung kung paano natin tutulungan ang ating kapwa sa pamagitan ng salita. Sin of omission. Mga kapatid, how to be a guide? Use your words. Use that speech that is very powerful. Second, sabi ng pangalawang pagbasa, let us engage ourselves doon sa work
ni Lord sa mga bagay na concern ang Panginoon. And please, wag nating aksayin. We will not waste time on the things that are not important or mga bagay na useless. Talking about words, no? Maraming bagay gusto nating makaipon doon sa mga grupo na ang sarap kakwentuhan, di ba? At karaniwan, ang kwentuhan natin nasasamahan ng chismisan. Ayan. Guilty tayo lahat dyan. Kahit si Father, guilty dyan. No? Ang sarap kaya makinig ng chismis. Di ba? Minsan, nag-aagahan ako. Inis na inis ako. Bakit? Yung pandesal hindi masarap. Alam niyo kung bakit hindi masarap yung pandesal? Kasi nalaman ko yung panadero po na gumagawa ng pandesal, fan pala ni Katniel. Kaya hindi masarap daw yung pandesal kasi apektado daw po yung panadero. At na-confirm yun, bakit? Nung araw na yun na nagkahiwalay si Catherine at si Daniel, ang sama ng lasa ng tinapay. After 4 days, ang balita na naman Katniel, nagkabalikan daw. Alam niyo kung ano nangyari? After 4 days yung tinapay, masama na naman ang lasa. Mahilig tayo sa chismis. Hindi lang chismis tungkol sa artista, chismis din tungkol sa storya ng mga taong nakapaligid sa atin, di ba? Ilang beses natin napapakinggan ang ating sarili, no? Talagang bukas sa bukas ang ating tenga pag sinabi ni Kumare, "Hoy, sister, alam mo na ba kung ano ang latest?" Nakita ko si Father. Gustong-gusto nyo kaming pagchismisan, na. Oo, alam namin yun. At hindi lang nakikinig, minsan magdadagdag ka pa ng entry. Sasabihin nyo, ay sister, hindi lang yon at ito pa. Kakainis. Sabi ni Pope Francis, ang pagchichismis daw ay parang pagtanggap ng candy na kala natin nakaka-excite. It's sweet at the beginning, pero it will result bitterness and eventually it will become poison. Ito'y magdudulot ng pait at ito'y magdudulot ng lason at pagkakapahamak. Hindi lang doon sa taong pinagkakukwentuhan nyo, pati doon sa dalawang taong nagkukwentuhan. Kaya nga merong isang nangumpisal kay San Felipe Neri, isang babae. Ang kasalanan niya, Nangumpisal siya, Philip Neri, patawarin mo ako ang kasalanan ko pagchichismis. Alam niyo kung anong penitensya binigay ni Philip Neri? Sabi niya, sige, itong penitensya mo, dalhin mo yung unan at umakyat ka dun sa tuktok ng simbahan. Doon sa bell tower, isaboy mo ang lahat ng laman ng yung unan. Ang laman, mga balahibo ng manok. Sabi ng babae, ang dali lang. Total naman, luma na yung unang ko. Ang daling isaboy noon. At sabi ni Philip Neri, pag nagawa mo, balik ka sa akin. Ginawa ng babae, sinaboy ang balahibo ng manok doon sa tower ng simbahan at hinangin ang mga balahibo at siya'y bumalik doon kay Philip Neri. Sabi ni Philip Neri, hindi lang yan ha, may gagawin ka pang isa. Sabi ng babae, sige po, gagawin ko ang lahat. Sabi ni Philip Neri, ngayon naman, pagkatapos mong isaboy ang mga balahibo ng iyong unan, pulutin mo isa-isa ang lahat ng balahibo. Ang sabi ng babae, imposible po yan. Hindi ko na po alam kung saan tinangay ang mga balahibo. Ang sabi ni Philip Neri, ganun din ang nangyayari pag ikaw ay nagchichismis. Hindi mo alam kung hanggang saan makakarating ang balita, kung saang tenga maglalanding ang iyong sinabi. At hindi mo alam kung hanggang kailan at kung gaano sisirain ang buhay ng taong yaon. That's why you have to be very careful on the words and stories that will come out from your mouth. Sabi ni Pope Francis ulit, pagdasal natin siya kasi may sakit siya. Sabi niya, kapag pinipigilan mo ang iyong sarili sa pagchismis, that could be your road to sanctity. Pwede ka maging santo. Oo. Kaya yung mga chismoso dyan at chismosa, wala na kayong tsansa na maging santo tsaka santa. Chismosa kayo Pigilan nyo ang iyong sarili. Kapag nakuumpukan, yung inyong mga kumarit nagkukutuhan, lumayo ka na.
Tayo ka muna, excuse me, hindi muna ako sasali ha. Ayan. Kaibigan mo pa rin sila. But you are not buying yung kanilang kwentuhan. Amen? Pangatlo, gamitin ang salita. Use your words so that it can bring about good fruits. Magbuting bunga. Kaya hindi tayo basta-basta nagbibitaw ng salita eh. Kaya hindi rin tayo nanghuhusga eh. Ang isang panahon lang na pwede kang magbitaw ng salita sa iyong kapwa kung ang intensyon mo ay mabuti. Ang panahon lang na pwede kang humusga kung ang iyong puso ay busilak. Pahihintulutan tayong humusga kung ang ating puso ay busilak. Those people who have pure heart, they are the people who will see God as reward. Aba, matinding regalo yon, matinding gantimpala yon. Kapag ang iyong puso ay busilak, ang reward, gantimpala, makikita mo ang Diyos. Why is it? It is so important. And why we have to strive for it? Kasi ganito yun. Alam niyo po ba, meron tayong natural na attraction sa mga bagay na magaganda. Di ba? Gusto natin nakakakita ng artista. Tama po, di ba? Di ba? Totoo? Pipila tayo ng pagkatagal-tagal, di ba? Ayun, makakita lang natin, maaninagan lang natin yung paborito nating artista. Kapag merong dumadaan na magandang mga babae, talaga naman, napapasunod ang ating sulyap sa kanila. At hindi lang mga kalalakihan na, pati mga kababaihan, pag nakakita kayo ng pogi, wag niyong sabihin hindi, no? Napapatintig kayo, talaga naman. Gusto natin makakita ng mga magaganda. Di ba? Napapatitig tayo, napapatulala tayo. Totoo, di ba? Di ba parang ngayon, tinitignan niyo ko. Hindi, joke lang. Hindi, we have that natural attraction to the things that are beautiful. Kahit nga yung mga eksena, mga kapaligiran, mga painting, that is our appreciation towards things that are good and beautiful. Pero ang problema doon sa mga tinitignan natin, nakakasawa. Di ba mga nanay, sawa na kayo sa mukha ng mga asawa niyo? Di ba? Nakakasawa. Minsan, hindi naman pala maganda yung napangasawa ko. Nagkamali yata ako. O minsan yung crush nyo, pag tinitigan nyo, ay hindi naman pala maganda. Baku-baku naman pala ang muka. Maganda lang sa dilim, sa liwanag. Ay naku po, kamukha ni Zoraida. Kilala niya ba si Zoraida? Di ba? Nagsasawa tayo. Pero you know, when we will see the beauty of God, ang pangako, ito yung isang panahon na hindi ka manghihinawa. Talaga. And you will not even remove your sight sa kagandahan ng Diyos. Dahil siya yung kagandahan, siya yung maganda na talagang nagbibigay ng satisfaction sa ating mga pagnanais at pagnanasa. And so, we try our best na magkaroon ng puso na busilak. My dear brothers and sisters, ngayon iniimbitahan tayo. Watch for your words. Tame your tongue. Engage in the works of the Lord. And let us examine ourselves first before judging other people. But most of all, na sana malaman natin kung paano natin tinitignan ang ating kapwa mirrors also what is inside us. At the end, gusto kong iwanan kayo ng salita, a Chinese proverb coming from one famous philosopher. Ang pangalan niya, Lao Tzu. Dinagdagan ko lang yung kanyang sinabi. Ito yung kanyang sinabi. Be careful with your thoughts and desires. It will become words. The words will become action. The action will become your habit.
Your habit will form your character. Your character will lead you to your destiny. Tagalogin ko para maintindihan ng konti. Mag-ingat ka sa iyong iniisip at dinadamdam. Ito'y magiging salita. Ang salita mo ay magiging gawa. Ang gawa mo ay magiging gawi. Ang gawi mo ay magiging ugali. At ang ugali mo, dadalin ka sa iyong kahihinatnan. Kapag ang nilalagay mo dyan sa iyong isipan at sa iyong damdamin ay mga bagay na mga masasama, ay naku po, sigurado ko, ano ang iyong destinasyon? Pangit na katapusan. At alam niyo kung anong tawag doon? Impyerno. Yun ang iyong katapusan, impyerno. Bakit? Pinahintulutan mo yung mga bagay na pangit na pumasok sa iyo. And so, as followers of Jesus Christ, we only place things that are connected to love, connected to generosity, faithfulness, truthfulness, patience, kindness, mercy, and compassion. Pag yun ang isinisiksik natin sa ating isipan at ating damdamin, I am very sure your destination will be a beautiful destination, and we call it heaven. Amen. Magsitayo po tayong lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya.